to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. Sa buong budget. Total. Nasa 3 point, ano siya? Mahigit 3 billion. 3.01 billion. You know? Ang kapal ho talaga ng pagmumukha nitong si Risa Hontiveros. Kung mabanata niya itong mga diskaya, mga kontraktor at mga congressman, akala mo kung sinong santa. Siya rin ho pala mga kababayan, merong di umanong 3 billion pesos insertion dito sa 2025 national budget. Kaya naman ho mga kababayan, kailangan ho nating bantayan yung alin na yan sa pagbalangkas ng 2026 budget. At itong si Atty. Rowena Guanzon, naku, meron ho siyang panawagan. Zaldico, umuwi ka na dito. Kung ayaw mong dyan ka, madisgrasya. Pero bago ho lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayod na nga mga kababayan, 996,162 subscriber na ho tayo. Konting tulak na lang at magna 997 na ho tayo. Actually, kaya na ho nating i-push to ng mabilisan eh. Yung tipong magla-live na tayo, kaso parang di pa rin ho natin malaman kung paano tayo magse-celebrate ng 1 million subscriber. No? Hindi pa rin ho natin malaman. Pero ngayon pa lang ho mga kababayan, nagpapasalamat na ako sa mga kasama natin dito sa PH Update na mula noong nag-umpisa tayo dito sa PH Update hanggang ngayon, nagko-comment pa rin, nanunood pa rin sa ating mga ginagawang reaction video. Rekta na ho muna tayo dito kay Atty. Rowena Guanzon. Ano ba yung panawagan niya na yan dito kay Zaldico? Tara, panoorin ho natin mga kababayan. Yeng. Zaldico, nasaan ka na? Ako. Umuwi ka na dito dahil dyan, papipiestahan ka lang ng Italian Mafia at Ako Russian po. Mafia. Paunang-una lang sila sa iyo dahil alam nila, ill-gotten wealth yung pera mo dyan ang tinago mo rin sa Europe, yung iba siguro. Yan o ang problema mga kababayan, di ba? Pagka yung pera mo hindi galing sa malinis, hindi mo alam kung saan ka magtatago. Ngayon dun sa pinagtataguan mo, pinag-iinteresan din ang buhay mo. Kaya kung ako sa iyo, Zaldico, umuwi ka na dito sa Pilipinas. No? Kaya paunahan sila ng ano sa iyo, who kidnap sa iyo for ransom. Nako. Naku, baka matsugi ka pa dyan. Uwi ka na rito at magpakulong-kulong ka na lang at alam mo naman ang gobyerno natin. Baka makalimutan ng mga future ano niya, in power, 'di ba? So sumugal ka na lang dito, magpakulong ka. Pero ayaw namin magpakulong ka diyan sa ospital dahil hindi ka naman presidente. Yan. Kayo ni Martin Luther King, hindi kayo pwedeng sa ospital kayo magpakulong-kulong. Attorney, ramdam ko yung galit mo dito kay Martin Luther King. Umira, yung tipong gigil nandyan eh. Sige, Dahil hindi panatan kayo mo, Attorney. presidente. Dapat doon kayo sa bilibid. Pag na-convict na kayo. O kaya habang wala kayong piyansa pa. Dahil yung plunder yung ginawa nyo eh. Dapat bilibid kayo. Bakit? Bakit kayo kailangan ng privilege? Dahil naging congressman kayo? Nako. Mga taong nakapatay ng rapist ng anak nila, di ba mas Ako po. mas may moral stand, ano pa yun sa inyo ascendancy sa inyo dahil hindi naman sila nangawat sa kaban ng bayan. Di ba? Justisya yung nagtulak sa kanila na pumatay ng rapist kayo pinatay nyo ng dangal, kaban ng bayan at dahil ginamit nyo itong mga nakaw nyo na pera sa inyong mga flood control at mga insertion dyan sa infra nyo, lahat kayo mga congressman na may mga insertion ay guilty kayo. Hindi kayo mag-i-insertion kung wala kayong kickback. Kala nyo sa amin tanga. Kayo ang tanga. Grabe na kayo. Wala nang dangal ang Pilipino. At yan, tinanggal nyo na sa amin. Inakaw nyo sa amin yan. Buong bansa, buong mundo. Ito na naman ang tingin.
sa ating gobyerno, magnanakaw na gobyerno ito. Kaya wala na namang bagong, kahit anong gawin ni BBM, kahit umiyak si Jan araw-araw, wala nang bagong negosyo na papasok dito. Pag walang bagong negosyo, walang bagong trabaho. So ngayon, yung mga tao natin dito na manual labor lang naman o kaya simple lang naman ang mga kurso ang mga kinuha, hindi naman skilled worker, ay Ayan. nakikipagkompetensya ngayon sa ilang-ilang na mga trabaho sa pribadong sektor. Kaya ang dami nag-a-apply sa gobyerno Dahil sa may security of tenure, ang dami ring magnanakaw nag-a-apply dyan sa DPWH. Dahil laki ng cut nila dyan. Naghanap lang sila ng padrino nilang congressman. Biglang yaman ng mga hayop yung bahay ni Garjola dyan, ni Edwin ba yun? Edwin Garjola dyan sa saan ba yun? Amerika. Sa Forbes? Ha? Ay, Sa Forbes. Binili ba niya yan nung dati pa? O binili niya lang yan nung congressman na siya? O using his real estate company? Oy! I-forfeit na yan. Nako. Yung bahay ni Romualdez Martin Luther King, balita ko 6 ang binili. Grabe pito. naman. Yan sa Dami Forbes. naman nun. Kailan niya binili yan? Diba nung Nako. speaker siya? Oo. Sino pa nandyan? Si JJ Suarez, may bahay ka ba sa Forbes? Si Momo. Kaya naman pala Ghost Project, pangalan pa lang, Momo. 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 May bahay ka rin ba sa Forbes? Pinili nyo yan, nung congressman kayo? Nako. Ilantad nyo sa tao. Labas nyo Ilantad na yan. I-publish Oo. nyo. Kung kailan nyo yan na... Alam mo ho na gumawa ng kabalintunan itong ibang mga congressman na to Yung tipong kasi pagkagaling sa nakaw, di mapagmamalaki yan, di ba? Hindi ho nila, ay sa bagay, sa kakapal pala ng mukha ng iba dyan, di ba? Kahit galing sa nakaw, pinagmamalaki nila. Kagaya ng mga na yan, ng mga Marcos na yan, di ba? Ano ho yan, mga laki sa nakaw yung mga yan Yung si Marcos Jr., laki sa nakaw yan. Si Amy Marcos, laki sa nakaw din ho yan. At talagang pinadede nitong si Marcos Sr. sa kanila galing sa nakaw, galing sa kaban ng sambayanan. Mapanggang sa ngayon mga kababayan, marami parang hindi naisooling mga ninakaw ng mga pamilya nila sa kaban ng sambayan ng Pilipino. No? Kaya dito sa isa na to, wag na ho nating hayaang mangyari yung katakawan yung pagnanakaw sa kaban ng sambayanan itong mga Marcos na to. Hindi na ho natin dapat pahintulutan yung mga kabalbalan na yan, di ba? Dito pa lang sa flood control na to kasi pagka nakalusot ho sila dito, ano lang pala sasabihin nitong si Marcos Jr., naku, nakalusot kami dito sa isa na to. Gagawin kong dalaw yung ICI, di ba? Independent Commission lang pala katapat ng mga Pilipino, huhupa ng init ng ulo, di ba? Wag ho natin pahintulutang ika nga makalusot itong magnanakaw na administrasyon na to sa galit ng sambayan ng Pilipino. Tuloy-tuloy lang ho tayo mga kababayan. Ang gusto ko kasi nila, nakuha na ho nila yung estratehiya. Hindi ho nila kayang atakehin itong issue na to na isang bagsakan lamang. Inuunti-unti ho nila tapos pinapababa nila ang tensyon. Pinapababa nila ang emosyon ng sambayanan. Huwag ho nating hayaang mangyari yan. Kaya ho natin pinapalabas yung mga video na kagaya nitong kay Atty. Rowena Gonson para ma-remind sa kaisipan ng ating mga kababayan na hindi natin dapat palampasin, hindi ho natin dapat kalimutan yung mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Di ba? Hanggat maaari, kung pwede, kung talagang mahimasmasan tong bangag na to, dapat mag-resign na ho siya bilang presidente ng Pilipinas. Dahil hindi ho niya nagagampanan na maigi yung kanyang obligasyon sa sambayan ng Pilipino. Tuloy. Na nabili. Grabe kayo. Kayod kami ng kayod. Mga ordinaryo magagawa, bayad ng tax. Kawin nyo lang. Walang no? Kakapal na mukha. Animal kayo. Kakagalit Kaya ako talaga. magbabakasyon na, sakit-sakit na ng puso ko. Galit sa mga ito pag naisip ko Saldi ko, umuwi ka na rito. Hindi. Nako, matitepo ka dyan ng Italian mafia o kaya Russian mafia, paunahan sila. Umuwi ka na rito. Saldi ko, magnanakaw ka, umuwi ka na rito para mabuhay ka pa. At ikaw, Martin Romualdez Luther King, umarap ka. Umarap ka. Ba't ka nagtatago? Umarap ka sa taong bayan. Kayabang-yabang mo nung speaker ka.
pakita mo ngayon na wala kang kasalanan, di ka nahihiya, lumantad. Sige, lumantad ka. Oh. Go to Tanggal yung angas niya, di ba? Nung speaker siya, talagang lahat na lang. Meron pa siyang speech dyan sa podium ng House of Representatives, di ba? Kala mo kung sino, kala mo talagang santong-santo siya eh. Anak ng toko, naglabasan itong mga flood control issue, yung kanyang pinakatauhan na si Elizalde ko, nagtago na. Wala na rin ho, nagtatago na rin ho siya ngayong mga panahon na to. Kaya ang tanong ng mga kababayan natin, nasaan na itong si Martin Romualdez? Ipakita nyo, lumabas ka Martin Romualdez dahil hinahanap ka na ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Magpaliwanag ka. Anong ginawa mo bilang Speaker of the House noong binabalang ka siyang budget na yan? Kasi tama naman si Elizalde ko, di niya naman magagawa yan na siya lang mag-isa. Kailangan niya ng Martin Romualdez na kasama, di ba? Oh, ngayon wala na ho siya. Nasaan na si Martin Romualdez? Hindi ho natin alam kung nasaan na siya. a public place. Tingnan mo lang kung ano ihahagis sa'yo ng mga tao. Mga kababayan, Tony ha, pagka may nagis ka sa kanya, sabihin mo sa akin, tayong dalawa maghahagis tayo sa mga na yan. yung mga magnanakaw na ito, huwag tularan. Patay na yung ekonomiya natin. Patay na. Dangal. Diba yung projected inflation ng World Bank talagang nakaka-alarma ho mga kababayan. Talagang yung sinasabi nitong si Marcos Jr. na gumaganda ang ekonomiya natin. Kaso ang projection ng World Bank doon sa sinasabing gumaganda, taliwas naman ho doon sa pag-aaral ng World Bank sa magiging ekonomiya ng ating bansa sa susunod na 3 taon. Hindi ho totoo yung sinasabi ni binubudol na naman ho sa bayan ng Pilipino. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, wag ho kayong basta-basta magpapadala sa mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. ng Pilipino. Patay na. Next 3 years, another 3 years, kaya mo pa ba yan, BBM? Wala na. Another 3 years na ganito, wala na tayong nagawa. Sa araw na ginawa ng Panginoon, ito na lang, corruption na lang ang pinag-uusapan natin. Ayan, lindol. Bagyo. Dami nang dapat tulungan. Ninakawan pa ang kaban ng bayan. Kaya mga kababayan, huwag kayong tumigil. Huwag yung tigilan yung mga yan. Sige, post kayo sa Facebook nyo. Sige, magprotesta kayo kahit lang dyan sa kalye nyo. Sama niyo po si Atty. Rowena Guansot, ang inyong lingkod. Laban lang, Atty. Rowena. Ikaw, senador ka sa 2028, no? Itong si Atty. Rowena Guanzon, ngayon pa lang, kailangan nun natin ng Rowena Guanzon dyan sa Senado sa 2028. Hindi ka pinaupo bilang representante ng P3PWD. Huwag ka mag-alala. Sa 2028, attorney, magiging senador ka. Yan ang sinisigurado ni PH Update. Akala mo siya. Hindi, akala, ang datingan parang ako si George Garcia. Hindi. Kakampanya kita, attorney. Si George Garcia, kaya niyang gawin yun. Kaya niyang sabihin na, sa 2028, Tangin mo, napanalo pa niya yung si Alcabayo, yung si dito lapit na nanalo mga nanalo yung si Ping Lacson at itong si Soto, di naman dapat mananalo yan. Wala naman talagang bilang yan, pero dahil sila talaga ang kakasangkapanin ni Martin Romualdez yan sa Senado ngayong mga panahon na to. Yung investment naman ni Martin Romualdez dun sa 2 unggoy na yun, nagpe-pay off mga kababayan. Rekta ho tayo siya na siniwalat nitong si Katon yung kahapon diyan sa kanilang programang 2x2 sa DZRH. Panoorin ho natin to mga kababayan. Matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Ontiveros, Yan. totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Ay, nako. Hindi ako makapaniwala Kambachero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Hindi ako ka makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero. kahit sinabi Kahit mo na- ako pa nagsabi. parang mas gusto kong Masakit naman yan, kumbachero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against
doon sa BICAM report. Di ba, may kunyan, may ratification ng Senado. Tama. Yung pagkatapos ng BICAM, yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Correct. Dalawa silang hindi bumoto eh. Oo. Si Senator Riza, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang Dalawang opposition. nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala Baka- na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control ha. na flood control. Oo. Baka iniisip niya hindi ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka Parang ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang Ministerial. yun nga eh. Hindi kaya may ibang nagparking din kay Yun eh. Senator Risa? Wala naman siyang garahe Ikaw, eh. ikaw nga ang ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuyo Pero nga hindi ka. natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Kaya nga, yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang Ang insertion. sa flood control. And, Magkano? sa buong budget, Total. Nasa Oo. 3 point ano siya? mahigit 3 billion, mahigit 3.01 billion. billion, no? Tingnan ko na Yeah. nga. Sino para ikaw na sigurado magsabi, tayo. Yan na nga ho ba sinasabi natin, di ba? Linis-linisan tong si Risa, akala mo kung sinong banal. Di ba? Akala mo kung hindi ako bumoto diyan sa just sa BICAM report, di ko ano yan. Di ba? Ngayon pala, ang dami mong insertion, madam. 3 billion, 700 million flood control projects. Di mo ba kayo nahihiya niyan? Tapos kung banata nyo yung mga diskaya, yung mga congressman, yung mga district engineer, meron din pala kayong insertion ng flood control. Pambihira. Hindi galing akin yan ha. Galing yan dito sa kay 2x2 dito kay Sir Katunying, di ba? Hindi galing atin yan. Pinapakinggan lang natin. 3 billion ang total insertion ni Risa Hontiveros dito sa 2025 budget. At ang 700 million ho doon, flood control project. Hindi, yan? Ika nga, yan, ang tawag ko yan, hypocrisy at its finest, di ba? Yung tipong, pagka ipresenta mo, sarili mo dyan sa mga hearing sa Senado, akala mo kung sino kang santa. Pagkatapos mo palang magasik ng lagim dyan sa PhilHealth. Ngayon naman, flood control naman, insertion naman ang tinira mo, walang yaka, Risa. Di ka ba nahihiya niya sa sarili mo? Kahit ako, taga-suporta ako ni Risa Hontiveros, mahihiya ako dyan eh. Kasi alimbawa, kalaban ko to si BP Sara, yung tipong binabanatan ko lagi mga Duterte. Di ba? Yung mga Duterte, walang insertion eh. Wala silang 3 billion insertion dito sa 2025 budget. Kato niya, meron tanong dito ang ating mga kababayan. Doon ho ba sa 2023, 2024, magkano ho ang insertion nitong si Risa Hontiveros sa budget? Kasi hindi lang ho ngayon yan. Kasi kung napalusutan nila ng medyo malaking halaga, yung 2023 at 2025, malamang sa malamang, talagang malaki ho yan mga kababayan. Kaya na umabot ng 3 billion kasi nung 23, 24, napalusutan na ho nila yan. Nakapagsingit-singit nila. Again, hindi ho natin sinasabi dito na masama yung insertion na yan. Ang ika nga, salitang kasing kahulugan ng insertion na yan, amendment. Diba? Diba? Ganun ho yun mga kababayan eh. Ngayon, ang problema dito, dapat sana, wag na siya masyadong magpaboka at magpabibo sa Senado. Kung gayong, meron din ho pala siyang tinatagong sikreto, di ba? Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025. Natawagan mo na ba, national budget. Yuel? Natawagan mo na ba Ito. sa Ontiveros? 3 billion, Nako. 3.035 billion. 3 3.035. billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung Tapos, insertion ang- or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of 103 700 billion, nasa 750 million. Ayun. Oh, Pakita mo.
nasa 715 million yung flood control budget insertion ni Risa Hontiveros. Hindi galing atin. Yung pinaparot ko lang yung sinasabi nila eh. Si Risa, gaano ho ba ito katotoo? Kasi yung mga kababayan ho natin sa social media talagang intrigang-intriga dito sa issue na to. Kasi ang nababasa natin pagkatapos mong nagasik ng lagim dyan sa PhilHealth, ngayon dito naman sa budget ng Pilipinas, dito ka naman naghahasik ngayon ng lagim. Mga kababayan, ganito ho kasi kalaki. Yung tipong, natin, ikumpara natin doon sa iniiyak nilang 125 million intelligent and confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Yung kay VP Sara ho, 125 million. Lahat ho ng paninira, talagang minobilize ho nila lahat ng galamay nila sa media para talagang banatan itong si VP Sara. Minamayat maya ho yan. Diba? Pati ho nga ho yung budget mismo ng opisina ni VP Sara, talagang hindi ho pinapalusot nitong si Risa. Nagsagutan sila. Last year, di ba, nung budget deliberation ng OBP dyan sa Senado, nagsagutan sila. Sa magkanong halaga, magkano ho ba yung binigay na budget sa Office of the Vice President noong mga panahon? Napakalaki ng tinapyas. Ngayon ho mga kababayan, magkalitaw-litaw, meron ho pala siyang 3 billion insertion. Di ba nakakaya yun? Akala mo kung sino kang malinis doon sa 125 billion ni VP Sara. Ngayon naman pala, doon pa lang sa flood control insertion mo, umabot na ng mahigit 700 million pesos. Ang tanong, di ba? Sino ho kaya ang Orly Gutesa nitong si Risa? Na yung tipong nakaka-intriga. Sino kaya ang Orly Gutesa nitong si Risa? Tuloy natin. O baka ipinark lang sa kanya. O hindi niya alam, sagasa pala to. Baka sinagasaan siya, di ba? O, tuloy natin. Baka na-parkingan lang siya nung iba eh. Nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating contention sapagkat halimbawa, kumbatsero, may mga idinedeklara po ngayon ang ilang investigador. Ano? Investigador, ang mga taga ICI, taga ICC. ICC. ICI nga. ICI, mga pati mga taga local government na ghost project. Nako. Nung pala, kumbatsero, dahil sa dami ng project, yung sinusulat na coordinates, siguro nahilo na yung nagsusulat, mali ang coordinates. Kaya baka sinadya talagang sinadyang imali. Yun Kaya nangyari yun po naging part nga ng modus talaga yun eh. Yung imamali yung coordinates para hindi mo makikita. Hindi, Mahihirapan ka. kaya ganito yung punto natin, kumbatsero. Nung nagkagulo na, nung naghahanap pa na ng ghost project, nung sinabi ng Pangulo, submit, di obligado mag-submit dun sa sumbong sa Pangulo yung mga coordinates ng mga proyekto. Alam niyo po ba mga kababayan kung nakikinig kayo sa Senado? Napakarami. Libo daw po yung mga proyekto na mali yung nandun sa DPWH Central na coordinates. Ayun na nga. At pag pumunta ka dun sa opisina ng District Engineering Office, kumbatsero, tama yung coordinates. Kaya pag ang pinagbatayan mo ay yung coordinates na nandun sa Central Office, hinanap mo doon sa lugar, walang project. Pero pagka pinuntahan mo yung District Engineering Office na kung saan tama ang coordinates, makikita mo yung project. Dahil sila talaga yung sila yung nakakaalam ng coordinates. Mismo, Kaya yung kay Senator Risa Hontiveros, hindi kaya inilagay nyo lang sa pangalan ni Senator. Ba't mo ginaganyan si Senator Risa? Baka nga. Di ba? Sige nga. Yuel, try nga natin si Senator. Ano yan? Kailangan sumagot ng live itong si Senator Risa Hontiveros diyan sa susunod na tagpo ng susunod na episode ng 2x2 na yan. Dahil ngayon ano ho ito ika nga natabunan yung kay Master Sergeant Orly Gutesa, kesyo itong si Zaldico Negresia. Napakarami hong di ba diversion to? Hindi, malaki ito mga kababayan. 3 billion ho pinag-uusapan natin dito. At yung tipong pinipresenta niyang santa ang kanyang sarili sa Senado, siya pa ho mismo. Ang pangalan niya pa ho mismo ang nasasangkot dito sa isa na to. Kaya naman mga kababayan, sa tingin niyo ho ba kailangan ding ipataw? Kasi yung ICI walang kwenta yan eh. Di ho tayo umaasa na magkakaroon ng hustisya ang pera na sambay ng Pilipino dyan sa ahensya na yan o dyan sa commission na wala akong kwenta yan.
Sino bang nag-assign dyan? Marcos Jr. Sa tingin niyo ba magkakaroon ng magkakaroon ng hustisya kung ang nag-assign na na mag-iimbestiga hindi pwedeng imbestigahan yung kung sino ang most guilty dito sa usapin na to. Marcos Jr. Easy. Most guilty dito sa issue ng flood control. Marcos Jr. Finish. Di ba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Ito na. Dito na ho tatapusin ang ating reaction video. Papanoorin pa ho natin yung live nitong si Kato Nying, no? At gagawin din ho natin na reaction video yun. Malupit din ho yun mga kababayan. Abangan nyo lang ho. Gagawin ho natin na reaction video. Mga ebidensya, ilinabas na ho dito kay Riza Hontiveros. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Alin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Shout out sa DZRH. Mag-subscribe ho kayo dito kay DZRH. Maraming salamat ho mga kababayan. Alin natin Pilipinas.